Magandang araw. Ako nga po pala si Ronel Editera, ang unang tagapag-ulat sa ika-6 na grupo. Ang aming tatalakayin ay tungkol sa mga gunita ng himagsikan na prinipara ni na Ronel Editera, Angelo Lagata, Chris Cabri Aquino, Judy Ann Gardon at Christian Habon. Background of the author. Emilio Aguinaldo was born on March 22, 1869 in Kawit, Cavite. His father Carlos Aguinaldo and his mother Trinidad family, a Chinese mestizo couple who had 8 children. The seventh of them was Emilio. The Aguinaldo family was quite well-to-do as Carlos Aguinaldo was the community-appointed gobernadorcillo or municipal governor. Si Emilio Aguinaldo ay ipinanganak noong ika-22 ng Marso 1869 sa Kawit, Cavite. Ang kanyang mga magulang ay isang mag-asawang mistisong Chino na may 8 anak at ang ika-7 nito ay si Emilio Aguinaldo. Ang pamilya Aguinaldo ay medyo may kaya sapagkat ang kanilang ama na si Carlos Aguinaldo ay itinalaga sa kanilang komunidad bilang gobernadorcillo o gobernador ng munisipyo. Mamaya ay aking tatalakayin kung ano ang ibig sabihin ng gobernadorcillo. He attended high school at the Colegio de San Juan de Letran but had to stop in his 4th year because of his father's death. He then took up the responsibility of helping his mother run their farm. Nag-aral si Emilio Aguinaldo ng sekundarya sa Colegio de San Juan de Letran ngunit kailangan huminto sa kanyang ika-4 na taon dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos ay tinanggap niya ang responsibilidad na tulungan ang kanyang ina sa pagpapatakbo ng kanilang sakahan. At 17, he became the cabeza de barangay of Pinakayan. At 25, he became Cavite Viejo's first gobernadorcillo, kapitan municipal. Ang cabeza de barangay o punong barangay o kilala rin bilang Teniente del Barrio o may hawak ng baryo ay ang pinuno ng isang barangay noong panahon ng mga Espanyol. Ang gobernadorcillo naman ay ang tagapagpatupad ng batas na itinatatag ng kolonyal na gobernador. Sa ilalim ng gobernadorcillo ay ang cabeza de barangay na nangongolekta ng mga buwis sa mga lokal na tao. Kumbaga, nagsasanib pwersa ang dalawa o gumagamit ng dahas o pwersa para makapagkolekta ng buwis sa mga lokal na tao. In 1885, he became a Freemason joining Pilar Lodge number 203 at Imus, Cavite by the code name Colon. He joined the KKK or Kataas-Taasan Kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan and used the nom de guerre Magdalo. Ang Freemason o Mason ay tumutukoy sa isang kilusang sibiko na nagtataguyod ng kapatiran at mabubuting gawa. Sumali siya sa KKK at ginamit ang nom de guerre Magdalo or Magdalo Council. He became the first president of the First Philippine Republic and the Biak na Bato Republic. Battle fought o mga labanan na napagdaanan ni Emilio: Philippine Revolution, Spanish-American War, Philippine-American War. Emilio Aguinaldo died in Quezon on February 6, 1964 from cardiovascular disease. He was 94 years, 10 months, and 15 days old when he was died. Namatay si Emilio Aguinaldo sa Quezon noong Pebrero 6, 1964 dahil sa sakit na cardiovascular sa edad na 94. Historical background of the document.
The original Memories in Tagalog was prepared by Aguinaldo in his own handwriting between 1928 to 1946. It was at the close of 1963 when Aguinaldo, after much deliberation, decided to publish his memories. Translated by Luz Colendrino Buco, the Secretary of the Graduate School of Education and faculty member of the University of the East. Published in 1967. Then Aguinaldo joined the Katipunan. Revolution began in Cavite. Ang original na memories ni in Tagalog ay isinulat ni Aguinaldo mula 1928 hanggang 1946, kung saan malapit sa 1963 ni Aguinaldo at pagkatapos ng maraming deliberasyon ay nagpasya na ilathala ang kanyang mga alaala sa na isinalin ni Luz Colendrino Buco at naipublish ito noong 1967 at yun lang po. Maraming salamat.